Kapag tayo po ay napunta na sa langit, hindi na natin kailangan ng Bible reading or devotion. Hindi na natin kailangan ng prayer kasi harap-harapan na makakausap na natin ng ating Panginoong Diyos. And isa pong bagay na hanggang sa langit po ay patuloy natin gagawin ay walang iba kundi ang sambahin o i-worship ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung meron pong bagay na dapat na ini-enjoy natin dito sa lupa, ayun po ay ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Dahil hanggang sa kabilang buhay, ito po ay atin patuloy na gagawin. Ang sabi nga po doon sa atin pong main passage sa Revelation chapter 4 verse 5, ang wika po doon sa verse 8 ng chapter 4, each of the four living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night, they never stop saying, Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. So kung atin pong makikita, ang pagsamba ho sa Panginoong Diyos ay isa pong patuloy nating gagawin hanggang sa kabilang buhay. At gagawin ho natin siya ng walang hanggan dahil ang kabilang buhay po ay buhay na walang hanggan. Kaya napaka-importante na tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay na-upgrade ho ang type ng worship natin. Kasi malimit, no, kapag naririnig po natin yung word na worship, kinukulong lang po natin siya sa mga praise and worship songs, no, sa loob ng church. At alam niyo po, makikita natin ang worship po ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga awitin, hindi lamang sa mga tugtugin. Ang worship po ay isang pagsamba at paggalang sa ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. Atin nga pong binigyang pansin yung 3 punto last Sunday patungkol ho sa worship. At alam niyo po, ang wikang Hebreo ng worship ay pinamagatang hishta takaba, no, or shaka or sagad, na ang literal na meaning ho is to bow down or prostrate oneself. So ito po yung pagyuko o pagpapakumbaba sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, balikan po natin yung unveiling the true worship. Bakit po dapat nating ma-realize what is the true meaning of worship? Kasi marami hong Kristiyano kapag tinanong mo what is worship, hindi nila kayang sagutin directly. So ang worship po, sa unang punto natin last Sunday, worship as an act of reverence. Pag sinabi hong reverence, ito po ay pagkakaroon ng matinding paggalang, pagkamangha. Ang sabi po doon sa verse 8 ng Revelation chapter 4, each of the four living creatures had 6 wings and was covered with eyes around, even under wings. And day and night, they never stop saying, Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Ito pong mga creatures po na ito na pinakita kay Juan nung siya po ay pinasilip doon sa magiging itsura ng langit. Even siya na hindi niya ma-explain kung ano yung itsura ng langit at medyo makakaiba ho yung mga creatures na kanyang in-explain kasi ganun ho ang langit. Hindi mo siya kayang ikulong lamang sa pamamagitan ng mga salita. Kamangha-mangha ho ang langit. At sabi nga po doon, wala ho silang ginagawa kundi sambahin dahil sa matinding paggalang sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung atin po makikita mga kapatid, ang worship po, sabi ko po last Sunday, worship naturally flows as an involuntary response when we truly grasp the depth of who Jesus is. Ang pagsamba ho sa ating Panginoong Diyos ay kapag naunawaan mo kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kataas, kung gaano kalapad ang pagmamahal ng Diyos. Once na lumalapit ho tayo doon sa character na yun ng ating Panginoong Diyos, imposible na hindi ka mamangha. Imposible na hindi ka magsamba sa Kanya. Kaya kung nahihirapan ho tayong mag-worship, it's maybe because nahihirapan pa tayong maunawaan kung gaano kaminahal ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang bagay po natin pong makikita, worship as an act of surrender.
Ang pagsamba ho ay isang act ng pagsusurrender natin na, Lord, ikaw ang bahala, ikaw ang mas nakakaalam, ikaw ang mas makapangyarihan. E dun sa verse 10 po ng Revelation chapter 4, the 20 elders fall down before Him who sits on throne and worship Him, who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, no? So yun ho yung ginawa ko nila. They worship Him, they lay their crown, tinanggal ho nila yung mga korona at bumabaho sila sa trono nila para sambahin ang Diyos. So it's a act of surrender. Yung pagbaba ng korona, pagbaba ng trono, at parang sinasabi mo, Lord, you are the true King of my life. You are the true Lord of my life. Handa akong iwanan yung trono na meron ako. Handa akong iwanan ng anuman para sambahin ka lang. At mga napaganda ho ng mga example, kagaya ho ni uh, ni Abraham, na kung saan siya po ay inutusan ng Diyos na ialay si Isaac bilang form ng kanyang pagsamba sa Diyos. At yun ho ay isang pag-surrender na, Lord, kahit hindi ko alam kung bakit kailangan ko itong gawin, pero dahil ikaw ang may utos, gagawin ko ito. Kaya po, sinabi po natin last time, no? Even in times of a broken heart, we can worship God, for we understand that He remains in control. Tandaan po natin yan. Kahit sa mga panahon na hindi ho natin gusto yung mga nangyayari sa paligid natin, we can worship God. Kasi Lord, kahit hindi ko nauunawaan kung bakit nangyayari ito, pero one thing is for sure, hindi ko man alam ko that you are always in control of everything. And last thing po, worship as an act of acknowledgement of God's worthiness. Karapat-dapat hubang purihin ng Diyos. Karapat-dapat ba siyang sambahin. Sabi po doon sa verse 5 and 12 ng Revelation, in a loud voice they were saying, worthy is the Lamb who was slain, to receive the power and wealth and wisdom, and strength and honor, glory and praise. Worthy is the Lamb. Sobra hong pagmamahal ng Diyos sa atin sa kanyang ginawa, sa kanyang kamatayan doon sa cross, sa mga tugon na tumagas para bayaran ang iyong kasalanan. Tunay ho, nakarapat-dapat na patuloy nating sambahin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ho, nung si Job ay nakaranas ng mabibigat na pagsubok, sunod-sunod ho yung balita na kanyang narinig. Alam niyo, pagkatapos niyang marinig yon, anong ginawa niya? Siya ho ay nagpakumbaba. At sabi nga po niya, the Lord gave and the Lord has taken away. Ang Diyos ang nagbigay at siya ang Diyos ang babawi. May the name of the Lord be praised. Pinuri pa rin niya, sinamba pa rin niya ang Diyos. Why? Because He knows na sa mga problema kong ito na pinagdadaanan ko sa buhay, compare sa ginawa ng Diyos sa buhay ko, napakaliit lang nito. He is always worthy to be praised. Kaya nga po, ni-remind po ulit tayo, nung last, natin, the deeper we know God, the deeper we worship God. Kaya kung tayo po ay nahihirapang i-worship ang Lord, sambahin ang Diyos, hindi lang ho sa pag-awit, sa anumang ginagawa mo, sa bahay man yan, sa opisina man yan, sa pang-araw-araw na buhay, kung hindi nyo po nararamdaman na nag-i-enjoy kayo sa worship, there is something wrong. Kasi hanggang sa kabilang buhay, yan po ay gagawin natin. So bakit hindi mo i-enjoy yung isang bagay na kapag pumunta ka sa langit ay patuloy mong gagawin? So you can worship God. The more you know Him, the deeper you know Him, the deeper you worship Him. Worship and build, mga kapatid. God bless po.